Magandang umaga kay Pang-Ani, handa na ba kayo matuto? Ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa limang pangangalakal. Pero bago yan, meron ako munang katanungan para sa inyo. Ano nga ba ang limang pangangalakal? Liham pangangalakal. Ito ay mahalagang instrumento ng komunikasyon sa pagitan ng mga ngalakal at ng kanilang mga consumer o iba pang tao na nais makipagsapalaran sa kanila. Bahagi ng liham pangangalakal. Pamuhatan, nagsasaad ng tirahan ng sumulat at petsa kung kailan isinulat ang liham. Halimbawa, 123 Immaculada Street, San Antonio Valley, Unang Barangay, San Antonio, Parañaque City, Enero 10, 2022. Patunguhan, nagsasaad ng buong pangalan at katungkulan ng susulatan, tanggapan, opisina ng patutunguhan ng liham. Bating panimula, binubuo na maikli at magalang na pagbati na ginagamitan ng bantas na tuldok. Halimbawa, Ginoo, mahal na Ginoo, sa kinaukulan, Ginang, mahal na Ginang. Katawan ng liham, naglalaman ng mensahe ng liham. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng liham, tiyak, tuwiran at magala ang nilalaman nito. Halimbawa, bating pangwakas, bahagi ng pamamaalam ng sumulat at ito ay ginagamitan ng bantas na kuwit. Halimbawa, gumagalang, lubos na gumagalang, sumasa inyo. Lagda, dito makikita ang buong pangalan at pirma ng taong sumulat ng liham. Halimbawa, uri ng liham pangangalakal. Liham na pagpapakilala, isinusulat upang irekomenda ang isang tao sa trabaho o isang bagay o produktong iniendorso. Halimbawa, liham na pag-a-apply sa trabaho, isinusulat ito ng taong naghahanap ng trabaho. Halimbawa, liham na pamimili, isinusulat sa pagbili ng panindang ipinapadala sa koryo o email. Liham na nagtatanong, isinusulat upang humingi ng impormasyon tungkol sa paninda o serbisyo. Halimbawa, liham na nagrereklamo, isinusulat upang maglahad ng reklamo o hinaing sa biniling produkto o sa serbisyo. Halimbawa, yun lamang. Maraming salamat sa pakikinig.